Simula nung nag 114 days, hindi talaga nagpapakita ng sinyalis na manganganak na itong ating buntis na baboy. Kaya simula nung 114 days, 115 kahapon at ngayon ika 116. Maya-maya ko talaga to tinitingnan mga kababoy. Baka magpapakita na po siya ng sinyales na siya na po ay maglilibor or manganganak na. Pero sa ngayon po, ngayon nga ay ika 116 days na. Medyo nagwo-worry po ako kasi first time po itong mangyari sa aking pag-aalaga ng inahin na buntis. Nung una, yung inahin natin ay umabot lang yun ng 115. Pero sa 114 ay nagpapakita na po yun ng sinyales. Yung parang pumuputok na yung didi niya na parang pumupurma na siya ng biberon ng bata. At yung nagkakahig na siya ng semento yung sa ano niya, sa flooring. Pero hanggang umabot yun ng kinabukasan, umabot pa rin siya ng 115 days. At 115 days ng gabi, yun na siya nanganak. Pero itong ating dumalaga, dahil nga first time niyang manganak, siguro expected natin to kasi -3 + 3 naman yung araw na panganak ng baboy. Ngayon 116 at bukas po ay 117. Kanina nga nagkontak na tayo sa ating technician kung maaari ay magpa-inject tayo ng pampalibor. Pero hindi pa po niya tayo na replyan. Nagbabaka sakali lang po ako mga kababoy. At least ready po tayo pag hindi po talaga siya mag-labor. So ito na po yung sitwasyon ng tiyan ng ating baboy. Hindi naman po talaga ganong kalakihan yung tiyan niya. Pero hindi naman po natin masasabi na buntis hangin lang to. Kasi lumalaki talaga yung didi niya. At yung ari niya ay talagang ari talaga ng buntis na malapit na manganak. Kung malapitan, ganito na po yung lagay, kondisyon ng didi niya. Sa ngayon, subukan naman po nating hawakan yung tiyan niya mga kababoy kung may gumagalaw pa. Kasi nung naka 100 days, alam ko talaga na konti lang yung aanakin ng aking baboy. Kasi konti lang yung gumagalaw sa loob ng tiyan kumpara dun sa inahin natin ng nakaraan niyang anak na nag-anak siya ng 12. Sa edad na ganito, lalo na sa 114, talagang maliklikot na yung mga bik dapat sa loob ng tiyan. Pero ito, medyo nahihirapan akong magkapa ng biik na gumagalaw. Pero ngayon, tingnan natin kasi nga lampas na siya sa 114 days. Nakakapaghinayang naman po kasi meron din tayong nakikita na mga video na unti-unting namamatay yung biik sa araw ng malapit na mga anak, unti-unting namamatay yung mga biik sa loob ng tiyan. So ayan, may nakakapa pa po ako, may gumagalaw pa pong mabiik. At least sigurado po positive pa rin po na may aanakin pa yung ating baboy. Kahit maliit lang yung tiyan niya, at least masigurado natin na meron pa rin tayong biik na aasahan. So ganito na po yung kondisyon ng kanyang didi. Talagang malaki na talaga yung didi niya. May mga gatas na tong pero hindi pa lang po. Yun po yung isang sinyalis na inaano natin. Inaantay yung didi niya na lalabas na. So antayin ko lang ito mga kababoy at antayin ko rin yung reply ng ating technician. Baka meron siyang pang-inject na pangpalibor nito. So kawawa naman po yung inahin natin kung sakaling hindi po natin siya matulungan na magpalabas ng mga biik. So itong ating inahin, ito 115 days to nung nakaraan niyang anak. At least yun, nagpapakita siya ng sinyalis na mga anak na siya ng 114 days. Kaso umabot lang talaga ng 115 days. Ito, yung anak niya nung nakaraan ay 12 piraso. At yung isa naman po ay patay. Kasi hindi na po namin na, hindi namin na kuha agad dun sa may niya, paglabas ng biik. At siguro hindi talaga malusog yung biik na yun, kaya patay. So yung niya is 11 lang. Tapos ito yung anak niya ngayon, no. So yung inahin pala natin na yon ay 65 days na buntis. Tapos ito 2 months din to. Ito yung anak niya. So yun lang po muna yung update natin mga kababoy. Sana maging okay tong panganganak ng aking dumalaga at mag-labor na po siya. Kung hindi man mamaya, sana bukas. Happy farming po sa lahat.